isa sa mga lumang bahay sa Manila na dinala rito. Sabi ni Sir, yung ating curator, nasa 169,000 ito. Naitayo po yung bahay taong 1890 sa pagmamay-ari po ni Don Lorenzo del Rosario. Tapos tagatlong kwarto naman po sa second floor tsaka sa Ito third. naman yung isa sa mga lumang bahay sa Manila na dinala rito. Ay, And ito yung pinakamahal natry po namin nila, ma'am doon sa may beachfront po ma'am, nung bago siya may-open pa. So sabi ni Sir, yung ating curator, nasa 169,000 ito. Magpi-15 years po. Opo. Ngayong 10 years in the making. Packs. yes. Ayan, Then dito tagal, alas po tayo nag-isip na pa. ating sapin sa paa. So nandito yan, oh. Casa. So originally Malaki na sa rin, oh. found at the corner of Madrid Spanish Street, architect yung gumawa po kasi Penrubia Street in San Nicolas, Binondo. ganito po ma'am. Ganito po siya talaga ma'am. Opo. Sige Sana po ma'am, pwede pwede po tayo tayong, makita sir, ng taas. pwede po tayong mapupo. Apo, pwede po. Oo nga eh. Ayan. Sige po, papuin po muna natin si madam. Okay lang naman sa atin, di ba? Kahit di malinis, basta walang tao. Wow. Isa po kasing Spanish architect yung nagdisenyo po nitong bahay. Sino kayang Si Joan Joseph Herbas y Arismendi po. Arismendi, same as the ano, Sa Hotel the de Oriente. Hotel de Oriente, yes. Apo. Wala naman po, ma'am. Wow. Ang ganda. Kaya naman pala siya 169,000 sir per night eh. Ganda kasi third floor eh. Hanggang third floor. Parang ito pa lang din po yung nakikita ko na may tatlong palapag eh. Bukod po doon sa Hotel de Oriente po yung sa mga bahay lang po talaga. Parang ito pa lang. Karaniwan dalawa lang po eh. Dalawa na. No po. Ayan. So ngayon po for my group, para po sa ating huling bahay. So ito na po yung ating Casa Bizantina or Casa Binondo Torres from Binondo, Manila. Naitayo po yung bahay taong 1890 sa pagmamay-ari po ni Don Lorenzo del Rosario, isang kinikilalang prinsipalya at kontraktor sa Binondo, Manila. Then in the year 1914 up to 1919 yung bahay, inokupahan po ito ng Instituto de Manila para po sa kanilang elementarya at sekundarya. Nung mailipat po yung paaralan sa Sampaloc, Manila, kinilala na po sila bilang University of Manila or UM hanggang sa ngayon po. Nung mailipat naman po ang bahay sa resort, habang itinatayo po ito, na-discover po ng may-ari, nasa ikatlong palapag po nito, meron po kasi itong mga architectural design na nababalot po sa true gold leaf or tunay na ginto. Kasi po noon, wala pa po tayong gold paint, kaya tunay na ginto ang ginamit po nilang palamuti po. Okay? So ngayon naman po dito po sa resort, ito pong bahay, ito na po yung aming premier hotel. Meron po itong 7 kwarto at kayang okupahin hanggang 16 po na tao. Kung uupahan po natin yung bahay, may kasama na po itong full butler service, breakfast, standard cocktails, free-flowing of cookies and coffees, at nagkakahalaga lamang po ito ng 169,000 pesos per night po. Yung buong bahay po natin. Okay? Yeah, so sa ngayon po for my group, dito lamang po tayo sa unang palapag pwede pong pumunta. Sa ikalawa at ikatlo, hindi na po natin siya mabibisita po sa ngayon. Okay? Yeah, ngayon naman po, yung mga disenyo na inyong nakikita po rito sa may loob ng bahay, actually hindi na po ito yung kanyang original na itsura sapagkat hindi na po namin nakita yung ganda po ng loob ng bahay. Ito po ay sariling idea na lamang po ni Mr. Acuzar. So isa po itong stained fiberglass mosaic. Yung gumagawa po ng mga mosaic dito po sa amin sa resort, puro po sila mga kababaiham dito po sa aming bayan. Mga out of school youth, mga housewife. So bakit po mga babae? Ang mga babae po kasi bukod po sa maganda at metikulosa, mahaba rin yung kanilang pasensya at matsatsaga po sila. Totoo po ba yun mga sir? Mga sir, totoo po ba yun?
Totoo ba, sir? Totoo ba yun, sir? Huwag na tayong kukontra. Baka Parang. po sa may bangkuan po tayo matulog mamaya. Minsan. Doon yun. Ayaw isa magat, madam eh. Nung una, sir, ano? Ayaw umamin po, no? Ayan, baka po mamaya sa labas na po kayo ng bahay po matulog, ha? Naku, patay tayo. Ayan. For my group, yung art po natin ito, so inspired po ito sa gawa po ni Felix Resurrection Hidalgo, ang La Barca de Aqueronte po. Okay? Ayan. So ngayon naman po for my group, dahil ito na po yung ating huling bahay, so pwede na po ba tayo mag-exam? Pwede na, game. Yes, pwede na po tayo mag-exam. Ayan, so for my group, sino po yung bunsong anak ni Chodora Alonso? Soledad. Si Bea Alonso. Ano ka na, sir? Yes, tama, sir. Tama, Galing si sir. Hindi, biro lang. Tama si sir, si Soledad. Sahe na nanggaling po mismo sa may-ari po ng resort. Nais po nila itong ibahagi sa lahat po ng bumibisita rito dahil kakapulutan po ito ng aral. So ito po yung mensahe po na yan. Marami nag-field trip ng mga. Marami din naman po, sir. Mga students, mga high schools, college, meron pa. Na-delay. Yes, sawa. Okay. Ano yung mensahe, sir? Ayan, so ito po yung mensahe na isibahagi po sa inyo ng Pamilya Akzar. May dating at puso kapag pinagsama-sama. Gumaganda kapag nabibihisan. Ngunit pumapangit naman kapag napapabayaan. Ang bawat bahay ay may sariling damdamin at karakter. May pera sa bulok sa pagkalinga po natin sa kapaligiran at kalikasan. Yan. Muli po, ako po si Luis Alfredo, ang inyong gabay sa paglalakbay. At ito po ang aming Las Casas, Pilipinas de Akuzar, our pride from the past and hope for the future. Yan. So maraming salamat po. Sana po yung nag-enjoy kayo sa ating munting paglilibot. Tapos na po yung ating munting paglalakbay. Yan. So maraming salamat po. Sana po yung nag-enjoy po kayo. Yan. So thank you so much po. Ayan. So ngayon po for my group, by the way, ayan, kung gusto po ninyong magkaroon ng magandang group picture, dito po yung isa sa pinakamagandang spot po natin. So, kasama po yung chandelier pa. Sa may puwet, ano? Po, sir. Ayan, so thank you so much po. Thank you so much, sir. Sige po. Ngayon po, pwede po muna kayo mag-ikot-ikot po muna dito sa lobby po ng bahay. And then sa mga gusto po magpa-picture, pwede ko po kayong picturean po dito. Tipo. Grabe. Di ba? Sir, nasa second tsaka nasa third floor po yung mga original Mga- parts po natin Oo. ng bahay na to. Oo. Ito mga replica po yan. O mga replica na. Kasi So, 69%. nasa 50 to 70%. 50 to 70. Okay. O sige, sir. Sasamahan tayo ni Sir Luis sa taas. Diba? So, so itong hagdan original, sir, no? Yes po. Wow. Ang Ito po laki. yung tatlong kwarto po rito sa baba po. Tatlo ang kwarto dito sa Di sa second floor, tapos second floor. tatlo din po sa taas po. Tapos isa lang po dun sa baba. Wow. Alam mo, sir, namamangha kasi ako kung paano inassemble ng Akuzar itong mga bahay na ito. So, amazing lang talaga na na-assemble nila ulit. Oo. Pagkatapos gibain. Di ba? Yeah. Tagal din po, sir, sa isang bahay, naabot din sa sir ng mga 1 to 2 years bago matayo. Ganun isang katagal? bahay. Ganun, sir, katagal. Wow. And then, yung pag-dismantled naman, sir, nasa 3 to 5 months po. Oh. Yeah. Yung mga gamit din kasi natin, sir, dito po is mga antique na din po siya. Okay. Mga antique na din. Opo. Kaya naman pala napakamahal eh. Pero syempre yung service, meron kayong may full-time yun? Full butler service. O full butler service. Ito, sir, yung original parts din po, na poste. Oh, wow. Pero dito na lang sa taas, sir, Karaniwan, sir. karaniwan. Ito yung sinasabi ni Sir Luis, itong poste. Original daw ito. Yun, nilagyan na lang ng sa loob na, sir. Para po tumibay din po siya, sir. Oo. Opo. Kasi karaniwan niya, sir, yung nasa loob na po nun is nakakain-kain na po ng Mga anay or sa sobrang katagalan. Ito, sir, ito, original pa din. Ito, sir. Ang galing naman. Wow. So ito isa sa mga
bedroom dito sa taas. Akala ko cabinet. O, cabinet na nga siya, sir, no? Galing. Hindi nga lang po siya galing dito sa Pilipinas. And then, yung pinakamalaking porsyento namin sir is Casa San Juan from San Juan, Batangas. So, 95%. Pati yung mga gamit sa loob po ng bahay na yun. Ah, is really? original Talagang pa lahat din. nakuha? Salamat po, ma'am. Ang galing. Halos Talaga. lahat po, sir, na nakuha po. Maliban lang, sir, yung sa mga ginamit sa semento pamplatada, Oo. mga wirings, Oo. ganun po. Pero halos lahat, sir, na nasa loob nun is galing po mismo talaga sa bahay po. Ang galing talaga na. 1920 po yung bahay. Kasi usually, kinukuha na ng mga owner yung gamit, yung bahay lang ang binibili. Opo. Actually, sir, kahit Wow. yung sa mga gamit na nakita natin sa mga loob ng bahay na nabisita po natin, Oo. galing po siya sa iba't ibang bahay po dito na na-transfer po namin. Pinagsama-sama na lamang po namin sa mga show houses para maipakita Oo. namin. Oo nga, yes. I think, sir, yung sa balsa po ninyo, kung mag-a-avail po kayo noon ng night balsa tour, mapapasok nyo din po ata yung, yun nga po, sir, yung 95% po. Oh, sige, sir. I-ask nyo na lang, sir, sa Casa Lubao kung mapapasok may po available. yun. Kung available po yung bahay na yun, sir, for night balsa tour po. Oh, sige. Maraming salamat, sir. Wala nga naman din, Luis, sir. no? Yes, sir. Luis Sartiga. Yes. Thank you so much po. Ito naman yung Casa San Miguel, Bulacan. So ito daw may nire-repair kaya hindi tayo pwede dito. Akyat tayo ng stairs. Dito lang sa may stairs pero hindi na tayo pupunta doon sa pinakataas, no? So amazing. Okay, so galing na ulit kami ng reception. Kinuha na namin yung aming susi and yung aming luggage. Tapos sumakay kami ulit ng jeep papunta rito kung saan naroroon ang aming room. Ayan, so bale ang room namin ay Casa Tugigaraw. Ayan, eto siya. Okay, eto yung Casa Tugigaraw. So dito sa Casa Tugigaraw may mga rooms din sa taas. Pero kami room 1806. Ayan. Tapos dito sa kung saan tayo, makita nyo yung mga katabi natin, mga lumang bahay din. Tapos ang kagandahan dito, katabi namin yung isang restaurant. Ito lang siya. Mamaya ipakita ko sa inyo pag balik namin dyan. Pero gusto ko lang muna ipakita sa inyo itong aming kwarto ni Miss Black. Ayan, ulitin ko lang, Casa Tugigaraw, Cagayan. Ayan, shoutout sa lahat ng mga Cagayan. Tugigaraw, Cagayan. Ayan. So pagpasok natin, ito common area ito. Okay, so doon tayo sa taas. So dito sa baba, housekeeping, yung mga naglilinis. Yan. Okay. So dito sa taas, mayroong 3 bedroom, 1, 2, 3. So dito kami, 1806, no? Nasilip po na tayo dito sa bintana. Very nice view. No? Okay, pasok na tayo ng aming kwarto. So itong room namin, hindi ako nagkakamali, 7,600 ito for overnight. And this is good for 2. Tapos, meron siyang isang bed
queen size bed. Hindi ako nagkakamali. Sara lang natin yung pinto. Ayan yung queen size bed. Pero nag-request ako ng extra mattress. Ito, kasi dito ako matutulog dito si Miss Black. So ito, nag-add lang ako ng 2,500 para sa extra mattress, no? Ayan, nabuksan ko rin yung mga ilaw natin. Okay, meron tayong TV. Ayan, meron tayong small fridge. Ang tanong, gumagana ba? Parang hindi naman. Siyempre, meron tayong aircon. Tapos meron tayo ditong mga tasa, may water. Meron tayong takore. Diba? Sa parador. Ayan. Pero itong aparador, hindi na ito luma. Bago na to. Pero mukhang luma lang siya yung pagkagawa, no? Yung bathroom sana kaya lang may gumagamit eh. Pakita ko sana sa inyo. Mamaya na lang pakita ko. Okay, tapos na yung gumagamit ng CR. Pwede na tayong sumilip. So ito yung CR dito. Ayan. So malinis naman. Diba? Sa halagang 7,600 pesos per night para sa 2 tao. So, naging mahal lang kasi nag-add ako ng extra mattress.